sasakay pa sa ibang sasakyan o kaya maglakad. So, ngayon, ito na po yung rep, no? Pakinggan natin. Lilinawin ko po, mga kabunit. Ito po ay opinion lamang at reaction video content. Itong gagawin natin, Bluetoothan, shoutoutan, and magre-react po tayo doon sa mga mapapakinggan natin. Ito po, si Sir Remulla. Alam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang gabi dyan sa ilalim ng bangin sa Tuba, Benguet. Siya'y isinagawa ng autopsy at DNA swab ngayon, plus the fingerprints, plus the identity. Ayan, siya mismo, itong sinasabi natin ay napanood ko lang po sa GMA, no? GMA, at kaya gusto ko ding i-share dahil yung mga sa unang live natin na marami tayong opinion na baka kulang kasi yung mga info na galing sa mga reporter, pero ito talaga yung magpapatunay na inanticipate talaga ng government na ganun ang iisipin ng taong bayan na baka ito nga, baka fake, may mga lumalabas pa sa social media na fake ang pangyayari o kaya may director, pero ito dagdag kasi nagtataka bago mangyari ito kaagad ang sinabi sa interview i-autopsy natin yan at i-DNA para masigurado na sa kanya yung katawan. So ang galing po kasi agad-agad na reverse psychonia yung taong bayan na ganun ang iisipin, kaya inunahan niya sa ito pa ay opinion ko lamang base doon sa pag-analyze ko na talagang protocol din po at SOP sa mga kapulisan lalo na i-involve ang isang person sa controversy. Talagang kailangan talaga yon sa investigasyon, yung mga autopsy at yung DNA. So sabi niya confirm. So tuloy natin. Siya mismo ito in-interview siya. Marami at least nakita nila na walang stain doon sa sasakyan. At nasabing talagang dadalawa lang talaga daw sila nung driver na pumunta and mag-isa lang siyang iniwan kasi walang witness walang witness. Ito, tuloy natin. Identification of the family. Anyway, mag-comment kayo dyan sa baba after nating mapakinggan. Kasi nakita din po yung asawa at mga kaanak na talagang nag-waive sila, nagpirma sila ng waiver na hayaan na lang na sinabing kinonfirm na siya si former secretary at na-identify, pero since ito nga po ay marami na kumbaga na involve o kaya nako-connect siya sa controversy, kailangan ng protocol, kailangan nilang ma-identify talaga sa dadaan sa autopsy. So na-convince, may power din pala ng mga pulis na i-insist yung gagawin nila, police power na i-examine talaga yung body for the sake na kung ano man yung iisipin talaga ng taong bayan, ng mga netizen, para makumpirma talaga. Ito, tuloy natin. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number 1, walang sa kotse, walang star signs. Ayan, point number 1, yan yung isang nakita nila, gatas na gatas. Gatas na gatas. Yun, gatas na gatas. Anyway, shout out sa iyo, life motivation na daily. Maraming salamat po sa iyong pagbisita. So ito po yung update natin sa kumakalat na mga haka-haka, ang mga opinion ng taong bayan about dito sa mga netizen, about dito sa pagkamatay nga ng former secretary, na alam natin na talagang malaki ang involvement ng kanyang posisyon dahil dumadaan lahat ng project, mga listahan ay malamang nalalaman niya, alam niya. Okay, tuloy natin. So, life motivation, ano po yung masasabi mo about dito sa autopsy na lumabas? Struggle yun. Walang blood stains. Number 2, ang autopsy ay consistent
tent with blunt force trauma from a high fall. A fall. From a fall. Nakahulog. Number 3, uh, Ayan yung point number 2. Totoo naman, kapag doon tumama, pag mataas kasi, most likely, mauuna talaga ang ulo kasi mas mabigat ang ulo kaysa sa paa. Pag mawala ka ng control, mauuna ang ulo talaga. So, ayun, point number 2 yun. mag-isa talaga siya sa lugar na yon ng binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses, pero turns out nung umaga, sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis, kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, parang pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down, parang pagasolina, pagbalik ng driver, hindi na siya nakita eh. So, ganun pala yung kwento doon, pumunta naggasolina daw yung driver, so na parang, sige, balikan mo na lang ako dito. Parang yun, pero kataka-taka, ito yung sinasabi ng driver at itong report ni John Bit ay nagtutugma na mag-isa, wala silang kasama, sila lang. Nagtaka ako paano yung pulis na nung una siguro napadaan siguro yung pulis at sinuway nung una, tapos ito yung pangalawang attempt na itong pagbalik na so lumalabas na yung sinasabi ng driver na hindi ko akalain. Anong reaction mo nung nalaman mo na gano'n, na andun sa baba? Di ba? Parang naiiyak pa yung driver na nalulungkot ako, hindi ko akalain na gagawin niya. So siguro ayun na, kung tumalon or parang gano'n na yung lumalabas dito di ba? baka doon pa lang tumalon na. Tumalon. Ayun na lumalabas. So, ang cause of death, Blood force trauma, wasak ang kanan na bahagi ng mukha. Kanang bahagi ng mukha. Oo, kasi yung picture na kinakunan siya, nakaganon siya Siguro isang bagsakan na lang doon kasi mataas, isang bagsakan tapos tumama, basag sa based sa autopsy. So, yan pwede po kayong linawin ko lang po. Ito po ay opinion lamang po at tayo ay magreaksyonan, magbigay ng opinion, reaction. Kahit emoji lang po ang ilagay mo dyan, babasahin ko at isa-shout out ko po kayo. Okay? Dahil ito ay para po sa atin, bandingan time po. Okay? So, tuloy natin. Yeah. Bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka bali dito sa kamay, likod, bali tuhod. basag, at saka yung kanyang ribs. Bali kamay, bali tuhod at ribs. So, sa ganong kataas kasi na almost 30 meters yung sinasabi, talagang posible po talaga na mangyayari yun. Shout out po sa 46 viewers. Bakit dito sa kabila walang nanonood? Tignan ko nga. Baka ibang ito, no? So tuloy natin. Confirm na siya talaga. At least mawawala na yung haka-haka at isip-isip ng mga ibang mga netizen. Kasi ito po ay report ito ay nakuha ko po sa GMA, no? So ito, paano kayo mag-react nito? Hi, good evening. Bakit po napakamas kayo, ayaw niyong magpakilala kayo? Bakit po? Curious lang ako. Ayun, thank you. That's considered an on. So ito lang po yung paliwanag ko. Ito pong bahay natin ay Bonete TV po. Bonete TV. 2 beses po ako na flag. 2 beses po ako na terminate. Ang hirap bumuo. So ito ginagawa ko na lang as branding and trademark para hindi daw ma-confuse yung algorithm, yung robot na nagre-review kaya YouTube, kasi madalas ang violation ko is copyright and reuse content. So sinisikap ko ngayon na talagang maging consistent sa branding ko para mapataas naman yung natin, kasi ang hirap ma-approve, mabigyan ng privilege na magkaroon ng live with the ads. So I hope okay na po. Ang mas mahalaga po dito ay yung opinion po ninyo. Isa pang ginagawa kong medyo pabiro, ginagamit ko din po ito para dito walang pangit, walang guwapo.
Walang papugihan dito. Kumbaga, yung opinion natin pantay-pantay na lang po. At alam ko naman tayo nagbabayad ng buwis. So, yung pakay natin ay kung tama yung ginagawa ng opisyal natin, suportahan na lang po natin. Kung mali yung ginagawa ng opisyal natin, punahin natin para itama nila yung mga ginagawa. Ayoko po kasing maging bias tayo dito kasi kung saan yung tama, doon na lang po suportahan natin. Huwag na lang po sa personal na katauhan ng mga opisyal natin. No, doon na lang po tayo sa mga gawain nila, sa ginagawa nila. Kapag tama, suportahan natin. Pag mali, punahin natin. Alam ko naman po kasi na ang buwis ay galing po sa mamamayan, galing po sa atin. Siguro agree naman po kayo, yung bat-bat-bat na pinatong, tax din po ang mga yon. Yan yung napupunta sa mga pondo, sa mga project, at minsan ay pinaghati-hatian na lang po ng iipon ng flood control. Di ba? Di ba? Sabi nila, sige, ang daming napinis na flood control. So, yung mga flood ay makokontrol sa yung mga bayan. Pero ano ang nangyari doon sa Bulacan? Flood, wala nang control. Kaya nga natuklasan na nagulat nga si PBBM, sabi niya, aba, panay guni-guni na lang pala, guni-guni lahat yung mga reporting ko. Managot yung mga managot. Walang, sabi niya kasi, wala akong kinalaman dyan. So, sino ang may kinalaman? Under his watch list, command responsibilities, so hindi pa rin siya makakatakas sa taong bayan sa intriga kasi siya po ang presidente, kung talagang wala, di hanapin kung sino, panagutin kung sino yung mga may kinalaman at alain mo bilyon-bilyon, no? Kawawa naman po yung mga taong bayan. Sige. Ayan, Rodolfo, saan po kayo? Rodolfo, shout out po sa inyo. Tuloy natin. Ay, nag-engage yung shattered towards it. Tsaka pure rock. Ayun, pure talaga. Walang talon, walang puno, walang sasabitan Diretsong bato talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig yan. Speaking of trolls. Well, kung di sila Ayan, speaking of trolls, talagang ma-anticipate kasi sa gobyerno natin kasi hindi maiwasan yung politically motivated, yung talagang magkalaban talaga na pag mayroong tinatawag na fanatic, no? Pag yung mga fanatiko talaga, kahit alam nilang susuportahan pa rin kasi siyempre kandidato nila. Pero ito talagang kung ano na lang yung makakabuti sa taong bayan, doon muna tayo, no? So ayun, yung autopsy lumabas, kailangan pala talaga yan sa protocol. Akala ko kung talagang pinipilit nila, yun pala police power na sundin ang gusto, lalot yung involved o kaya yung katawan ay mataas ang interest sa national interest. Siyempre yung mga information, bakit ganun na lang sa kabila ng controversy na lang mamatay ng ganun na lang. Yun. So yan, tuloy natin. Pwede po kayong mag-react dyan about sa ito, yung autopsy na kinumpirma ni Sir John B. Cremulya na talagang siya nga po, katawan po ni Secretary Cabral. Tiniwala, pwede mo sila mag-volunteer. Tulak namin doon para makita nila. Ayan din po yung challenge sa mga trolls na na gumagawa ng yung mga opinion, mga haka-haka. Yun yung challenge. Sige, subukan nyo pong tumalon doon. Tingnan ko hindi magkabasag-basag ang ulo. Ayun, di ba? Sige. Tuloy natin. Kung pareho talaga lalabas doon, di ba? Be careful what you wish. Ako, anong ibig niya sa be careful what you wish. Ito, sino pa? Tuloy natin, kasi talaga